Pagod ako, Nadia, please. Ayokong makipagtalo sa'yo ngayon. Gusto ko na magpahinga. Lagi na lang pagdating sa akin, pagod ka. Hindi mo na ako mabigyan ng atensyon. Asawa ba talaga ako sa'yo o hangin lang dito sa bahay? Inuubos mo na lahat ng oras mo dyan sa trabaho mo. Sana yan na lang ang inasawa mo para naman hindi ako nagmumukhang tanga rito. Paulit-ulit na lang tayo sa mga pinagtatalunan natin, Nadia. Hindi ka pa nagsasawa? Ilang beses ko rin bang sasabihin sa'yo na kaya nga ako nagtatrabaho para sa atin din naman, di ba? Para sa pamilya natin. Kaya anong inirereklamo mo dyan? Naibibigay ko naman lahat ng gusto mo Pera, magagandang damit, bag, lahat ng luho mo. Pero yun ba sa tingin mo ang talagang gusto ko Wendell? Hindi. Ang gusto ko, oras mo. Sobrang hirap ba talagang ibigay yun? Hindi mo nga ako malambing Uuwi ka rito sa bahay para lang kumain at matulog. Tapos wala na. Dinidedma mo lang ako. Minsan napapaisip na lang ako na baka may babae ka talaga sa trabaho mo. Kapwa mo ba doktor, nurse, o baka naman pasyente mo? Umamin ka na. Masyado akong busy para maghanap pa ng ibang babae, Nadia. Trabaho lang ang nasa utak ko. Pero kapag rest day ko naman, sa'yo ang buong araw ko, di ba? Hindi ako umaalis ng bahay. Nandito lang ako kasama ka. Kung minsan naman inaaya rin kitang lumabas. Kulang pa ba yun sa'yo? Na alam mong sa'yo ako umuwi. Gusto mo bang huwag na lang ako magtrabaho at itutok ko na lang sa'yo lahat ng atensyon at oras ko? Yun bang gusto mong mangyari? Ikaw? Hindi ba't lagi ka rin namang wala rito sa bahay? Hindi mo na nga ako inaasikaso Lagi kang umaalis. Hindi ko alam kung saan ka nagpupunta. Oh, bakit napunta sa akin ngayon ang isyo? Alam mo, kaya hindi ko rin masisisi yung ibang tao kung bakit sila nagagawang magloko sa mga asawa nila Yung simpleng bagay na madali lang naman sanang ibigay, hindi nyo maibigay kaya hinahanap nila sa iba. Naghahanap sila ng ibang pupuna ng mga pagkukulang nyo. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. May mga narinig na ba kayang kwento tungkol sa kulam at aswang? Anong gagawin niyo kung ang taong mahal niyo ay handa kayong ibigay ang lahat, niloko kayo? Gaganti ba kayo o ihintayin na lang ang karma para sa kanila? Sige nga, kung meron po kayong sagot, sagutin niyo naman ako sa ibaba at babasahin ko po. Kung gusto niyo malaman kung anong nangyari sa amin ni Nadia matapos ang pagtatalo namin, pakinggan niyo po ang kwento ko hanggang dulo. Dahil habang tumatagal, mas lumalala po ang nangyayari sa aming dalawa. Good day, Miss Amy, at sa lahat ng mga nakikinig dito sa ating channel. Ako nga po pala si Wendell, hindi ko po tunay na pangalan. 47 years old. Isa po ako sa masugid yung tagapakinig mula pa sa iba niyong channel. Nangyari po ito sa akin 15 years ago. Ako po ay kasal noon sa asawa kong si Nadia at isa po akong doktor. Naniniwala po akong walang taong perpekto at maraming pwedeng magawa ang labis na galit sa isang tao. Handa po akong ibigay ang lahat ng gusto ni Nadia noon, lalo na magandang buhay, dahil mahal na mahal ko siya. Pero sa kabila ng silhi ng pagmamahal ko, hindi ko pala yung tagumpay na naipaparamdam sa kanya dahil sa masyado kong pagiging abala. Akala ko, working hard was one of the best ways to show your love for someone. Kasi effort nga naman yon para manatili ang isang tao sa buhay mo, diba? Kasi ginagawa mong lahat. Pero hindi pala ganon ang paraan ng pagmamahal para sa kanya. Madalas na kami magtalo dahil sa kakulangan ko raw ng oras at atensyon. Hindi ko na halos alam kung anong gagawin ko para lang maibigay sa kanya ang pagmamahal na gusto niya. Pakiramdam ko ginigipit niya na ako. At doon na po nagsimula ang pagiging miserable ng pagsasama naming dalawa. Oh, ate, ikaw pala. Napadalaw ka. Wala kasing power sa amin. Di ako makatiis sa init. Summer pa naman na. Kaya dito muna kami ng pamangkin mo hanggang mamayang hapon. May aircon pa naman kayo O sige, nananghalian na ba kayo? Nagluluto pa lang ako Oh,
Oh, nasa na asawang mo? Bakit ikaw nagluluto? Umalis kagabi pa. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Tinatawagan ko, di rin sumasagot. Sabi naman ng tatay niya nung tinawagan ko, wala daw doon. At hindi rin nila alam kung nasaan. Aba, nag-away ba kayo? Anong klase asawa yan? Umaalis nang walang pasabi. Ano ba akala niya sa sarili niya, dalaga? Pagod ka na magtrabaho, ikaw pa rin mag-aasikaso sa sarili mo? May pinagtalunan kasi kami kagabi, tapos umalis siya. Hindi ko sinundan at pagod din talaga ako. Di niya ako maintindihan. Diyos ko, yan talagang asawa mo. Di pa magpasalamat na nakapangasawa siya ng tulad mo. May gana pa talaga siya mag-inarte, di naman siya kagandahan. Ate naman, asawa ko pa rin yung pinag-uusapan wala natin. kasi alam no. Kilala mo naman ako, hindi ako natatakot sabihin ko anong gusto kong sabihin. Kahit pa marinig niya ako. Abay, lagi na lang niya pinoproblema yung kawalan mo ng oras sa kanya. Alam naman niya, doktor ka. Kung gusto niya palang lagi nasa kanyang oras, di sana nag-asawa siya ng tambay. O kaya yung di na kailangan magtrabaho. Tulad ng best friend mo, di ba? Si Andre. Nadamay naman pati yung kaibigan kong walang kinalaman. Mamaya nga kapag hindi pa rin umuwi si Nadia, aayain ko yun ng inuman Ewan ko ate. Isang buwan na rin yata kaming halos laging nag-aaway ni Nadia. Tapos sinasabi ng mga kapitbahay, lagi raw nilang nakikitang umaalis si Nadia Wala naman daw siyang trabaho. Hindi niya ba sinasabi sa'yo kung saan siya nagpupunta? Sinasabi niya lang, nakikipagkita siya sa kaibigan niya. High school friend daw. Dea ang pangalan. Di ko yung kilala. Tapos kung minsan kapag night shift daw ako, nakikita nilang umuwi ng hating gabi si Nadia. Tapos lasing na lasing. Hinahatid ng nakapulang kotse. Sasakyan daw yun ang kaibigan niya. Hindi kaya may kabit yung asawa mo? Iniiputan ka na sa ulo. Namit mo na ba yung Dea na yan? Hindi pa. Naku, sinasabi ko sa'yo, Wendell. Huwag ka magtanga-tangahan. Matalino ka, di ba? Wala ka bang nararamdaman dyan sa asawa mo na baka niloloko ka na pala niyan? Kaya lagi kang hinahanapan ng butas kasi siya naman pala may ginagawang mali. Hindi ko rin alam ate. Hindi ko maramdaman Siguro kasi nga lagi akong abala. Kaya wala na akong masyadong napapansin sa kanya. Kung lagi niya sinasabing wala ka ng oras sa kanya, baka hinahanap niya na yun sa iba. Kung ako sa'yo, babantayan ko yung si Nadia. O kung masyado ko talagang busy, hahanap na lang ako ng mauutusan ko para manmanan yung asawa mo. Siguro papakiramdaman ko na lang muna siya ate. Hindi ko po alam, Miss Ami. Pero dahil sa mga sinabi ni Ate Kayla sa akin, nagsimula ako magduda kay Nadia. Gusto ko rin pong mainis sa sarili ko dahil sa sobrang abala ko nga po yata talaga sa trabaho. Hindi ko na nakikita kung ano ba talagang dapat kong makita. Hapon na magpaalam na si Ate Kayla sa akin, uuwi na sila ng pamangkin ko. Pero si Nadia, hindi pa rin umuuwi. Kaya naman nagpresenta akong ihatid na sila ate para makadaan ako sa bahay ng pamilya ni Nadia at magbaka sakaling dun siya umuwi at tinatago lang nila sa akin siya. Hindi naman po siya dating ganun Kapag naman may tampuhan kami o hindi pagkakaintindihan, hindi siya umaalis at mas pinipili na lang na matulog sa kabilang kwarto. Noon na mga oras na yon, natiis niyang hindi umuwi. Nang maihatid ko na sila ate, dumiretso na agad ako sa bahay nila. Tao po. Pa? Si Wendell ho ito. Wendell, nagawi ka na rito. Wala pa rin ba si Nadia sa inyo? Hindi pa rin umuuwi. Hindi pa rin po Nagbabaka sakali lang ako na baka dito siya umuwi. Ay, pinagawayan ba kayo? Ay, halika. Pumasok ka muna rito sa loob ng makapag-usap tayo ng maayos. Sige po pa. Salamat po. Maupo ka dyan. Ano bang pinag-awayan nyo ng anak ko para umalis at hindi umuwi? Kasi po, lagi niyang inirereklamo na lagi na lang daw akong busy. Wala na akong oras sa kanya. Yun po ang lagi namin pinagtatalulang dalawa. Kahit alam niya namang nire-request sa trabaho ko ang oras. Minsan higit pa sa oras lang dapat ang pasok ko Ay, pagpasensyahan mo na sana ang anak ko, Wendell. Mukhang kami ng nanay niya ang dahilan kung bakit siya ganyan. Yun bang parang laging uhaw sa atensyon ng iba? Kasi ako, alam mo namang nagtrabaho ako sa ibang bansa.
Kaya lumaki siya ng halos hindi talaga ako kasama. Tapos yung nanay niya, nagtatrabaho din noon. Only child lang siya. Pero hindi namin siya napagtuunan ng pansin. Hinahanap na tuloy sa iba hanggang ngayon. Hindi po kasi pwede sa trabaho ko ang gusto ni Nadia eh. Pero nagsusumikap naman po kung kahit paano, mabigyan pa rin siya ng oras. Intindihin mo na lang siya, anak. Huwag mo sana siyang susukuan. Sigurado naman akong magkakaayos din kayo. At mahal niyo ang isa't isa. Opo. Sige po pala. Uuwi na rin ako. At baka nandun na rin siya sa bahay. Gabi na rin po kasi. Ay siya, sige. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, Wendell. Tawagan mo ako kung sakaling umuwi ka't wala pa rin siya. Susubukan kong akong tumawag sa kanya para malaman natin kung nasaan siya. Opo, salamat po. Bagsak ang balikat na umalis ako sa bahay nila Miss Amin. Nang makauwi ako, wala pa rin bakas na umuwi si Nadia. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Lalo na't patay ng cellphone niya at hindi na nagri-ring. Labis ng pag-aalala ko sa kanya at ipinagdarasal ko na lang na sana wala namang nangyaring masama sa kanya at kasama niya lang ang kaibigan niya si Dea. Hindi ko rin kasi alam kung saan yun nakatira para po sana mapuntahan ko. Wala naman kasing ibang nakikwentong kaibigan sa akin si Nadia, kaya hindi ko na alam kung saan pa talaga siya hahanapin. Sa huli, imbes na lalo pang estresan ng sarili ko, tinawagan ko na lang kaibigan ko si Andre para ayain tong uminom. Sino ba kasi yan? Ibaba mo na nga yan. Andre? Si Nadia ba yung narinig ko? Nandyan ba siya? Uy, pre, hindi si Nadia yun. Kaboses niya lang. Napatawag ka. Hindi eh. Alam kong boses ng asawa ko. Aminin mo na sa akin kung kasama mo siya. Sige na nga. Oo, nandito siya. Nagagalit nga at sinagot ko raw ang tawag mo. Pasensya na, pre. Hindi ko agad nasabi. Kadarating niya lang naman dito sa bahay. Nagulat nga ako eh. Lasing. Naglalabas ng sama ng loob tungkol sa'yo. Ganun ba? Pasensya na rin kay Nadia. Pupunta na pala ako dyan para sunduin siya. O sige, bilisan mo't napakakulit na nito. Hindi ko naman nakilalang ganito ito. Napailing na lang ako habang binababa ang tawag. Hindi ko po maisip kung bakit si Andre ang naisipang lapitan ni Nadia. Gayong alam niya namang matalik ko tong kaibigan. At hindi rin naman agad sinabi sa akin ni Andre na nandun ang asawa ko. Napaisip na lang po ako, Miss Ami. Kung hindi po ba ako tumawag sa kanya, sasabihin niya kaya sa akin kasama niya si Nadia? Iwinakli ko na lang po muna ang mga bagay na tumatakbo sa isip ko at nagbadali ng pumunta sa bahay ni Andre. Kaibigan ko po siya magmula high school at hanggang kolehiyo. Hindi na kami napaghiwalay na pati yung kinukuha kong kurso, yun din ang kinuha niya. Matalino rin siya. Hindi niya nga lang tinuloy ang pagdodoktor. Pero nagpatayo siya ng sarili niyang ospital at doon po ako nagtatrabaho. Nang makarating ako sa bahay nila, pinapasok na agad ako ng kasambahay nila. Nandyan ka na pala. Nag-pass out na si Nadia kanina. Pinagpahinga muna namin sa guest room. Pasensya ka na, pre. Kagabi pa siya umalis. Dito lang pala nagpunta. Hindi mo naman sinabi agad sa akin. Hindi pre. Bigla na lang siyang dumating kaninang hapon. Lasing na lasing. Umiiyak pa nga eh. Naawa naman akong hindi siya papasukin sa bahay. Ihatid ko nga sana sa inyo kaso pinigilan niya ako eh. Bigla na lang nagdrama. Wala na ako nagawa. Buti nga tumawag ka eh. Pinipigilan niya kasi talaga akong tawagan ka para sabihin nandito siya. Nag-away daw kayo eh. Oo. Hindi niya ba nabanggit sa'yo kung saan siya galing at sinong kasama niyang uminom? Sino daw? Ano nga kasing pangalan sinabi niya kanina? Dayan. Dea? Ay, ayun, oo. Si Dea raw ang kasama niya magmula pagkagabi.
Ilang beses niyang nabanggit sa akin yung kaibigan niyang yan. Pero hindi niya pa rin napapakilala sa akin. Eh paano, masyado kang busy. Kaya paano niya nga naman ipakikilala sa'yo yung kaibigan niya? Gusto mo bang silipin si Nadia muna o uuwi na kayo? Bakit hindi muna tayo uminom? Aayain nga sana kita dapat uminom kanina. Kaya ako tumawag. Tapos narinig ko naman boses ni Nadia. Mabuti na lang talaga tumawag ka. Nalaman mong nandito siya. Ano, inom ba tayo? O sige, hayaan ko muna siya makapagpahinga bago kami umuwi. Magkwentuhan din muna tayo. Sige, puntahan muna natin siya dun sa guest room. Nang makita mo siya. Alam mo naman kung saan, di ba? Hindi na kita sasamahan. Maglalabas muna ako ng mga alak. Doon na lang tayo sa garden. Tumango na lang ako kay Andre. Nang tumalikod siya para pumunta sa kusina, umakyat naman ako sa ikalawang palapag ng bahay nila kung saan ang guest room nila, Miss Amy. Pero habang humahakbang ako pa itaas, bigla na lang ako napatigil sa gitna. Dahil sa kakaibang pakiramdam. Halos wala ako marinig na ingay sa buong bahay. Alam niyo po yung patay ang ingay at para kang may naririnig na matining sa tenga mo? Ganun pong naririnig ko ng mga oras na yon. At sa tuwing hahakbang naman ako, tila may maliit na yabag na sumasabay at umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Bigla ako ng lamig. Kasabay ang pakiramdam na para bang may nakatingin sa akin mula sa kung saan. Pagtingin ko sa ibaba, nandun si Andre. Nakatitig lang sa akin. Tila hinihintay akong tuluyang makaakyat. Nawala naman ang kaba ko at saka ako nagtuloy sa itaas. Naabutan kong tulog na tulog si Nadia. Payapa ang kanyang itsura. Pero isang bagay pong napansin ko sa kanya na nagpasalubong ng kilay ko sa labis na pagtataka. Kilala ko po ang asawa ko dahil 8 taon ang relasyon namin. Sa tuwing umiinom kaming dalawa, sa konting tagay lang, namumula na agad ang mga pisngi niya. Pero nang pagmasdan ko siya ng mga oras na yon, normal naman ang kulay niya. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya at mas mabuti siyang pinagmasdan. Normal ang kanyang paghinga at nang mas lumapit ako para amuyin siya, doon ko po nakumpirmang hindi naman siya lasing. Hinala ko na hindi nga siya uminom ng kahit isang tagi lang ng alak. Ang suot niyang damit at shorts, malaki para sa kanya, na nagawa ko namang agad makilala na pagmamay-ari din ni Andre. Napaayos ako ng tayo. Napabuntong hininga na lang sa napagtantong kasinungalingan ng asawa ko at ng kaibigan ko. Pilit kong iwinawakli ang mga bagay na tumatakbo sa isip ko. Pero sadyang nananalo ang mga yon at mas inuusig akong pagdudahan sila parehas at alamin kung ano pa bukod sa pagsisinungaling ang itinatago nila sa akin. Muli akong bumaba at dinaluhan ng kaibigan ko naghihintay na sa hardin nila. Ano pre? Nakita mo ba si Nadia? Tulog na tulog, di ba? Oo nga eh. Pinalitan mo rin siya ng damit? Oo. Uy, pero hindi ako nagpalit sa kanya ha. Baka sabihin mo ako. Pinabihisan ko siya sa kasambahay. Kay Nanang Elsa. Mabuti naman. Hindi naman pwedeng ako magpalit dun sa asawa mo. Buti sana kung ibang chicks yan. Baka ako talaga magpalit sa kanya. Wala nga lang ako maipahiram na damit pang babae kaya damit ko na lang din ang pinasuot ko. Ayos lang. Mukhang sakto lang naman sa kanya. O siya, simulan na nating uminom pre. Nang maagang malasing. Huwag mo nang isipin yung problema ninyo ni Nadia. Natural lang naman sa mag-asawa yan eh. Nakwento niya yung rason eh. Pero syempre, pinagtanggol kita kasi kaibigan kita. Tsaka hindi naman putyo-putyo ang trabaho mo. Yun nga ang hindi niya maintindihan sa akin eh. Hindi ko na rin alam paanong paliwanag pa ang gagawin ko sa kanya. Eh baka naman kasi di mo na rin natutugunan yung obligasyon mo sa kanya bilang asawa. Alam mo, yung mga babae, may mga pangangailangan din yan. Alam mo naman siguro anong ibig kong sabihin, di ba? Yun bang sa sobrang pagod mo sa trabaho, di mo na siya naroromansa. Baka hindi lang talaga kakulangan sa oras ang sinasabi niya.
Baka isa rin yun. Kapag pagod ako, gusto ko na lang talagang matulog, Andre. Kailangan ko ng pahinga eh. Di kita mag-get sa part na yun, Del. Di naman kasi ako napapagod eh. Marami akong time para sa, happy time. Perk siguro to nang hindi na kailangan magtrabaho. Kasi kumikita ng malaking pera. Kahit pa petiks-petiks ka lang. Kung pwede nga lang sanang maging ganyan din ang buhay ko sa'yo. Maibigay ko lang kay Nadia ang hinahanap niya. Kaso hindi eh. May ipon ako pero hindi pa ako mayaman para tumigil sa pagtatrabaho. Hayaan mo, darating ka rin dyan. Pero sana, kasama mo pa rin si Nadia pag dumating ang oras na yon. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Malay mo, mapagod si Nadia kahihintay sa'yo. Maghanap siya ng iba. Yung kayang ibigay kung ano ba talagang hinahanap niya. Humigpit ang hawak ko sa baso habang nakatingin kay Andre. Ngumisi siya sa akin. Tanda na hindi siya nagsisisi sa sinabi niya. Hindi ko naman gustong pagduda ng sarili kong kaibigan, Miss Amy. Pero dahil sa mga sinasabi niya, kung ano-anong bagay nang pumapasok sa utak ko. At sabi nga po nila, trust your instincts daw. Hindi ko po alam kung saan nanggagaling ang kumakalabit sa utak ko na may ibig talagang sabihin si Andre tungkol kay Nadia. Pakiramdam ko'y mas lumamig ang hangin sa pagitan namin dalawa at bigla na lang may sumundot sa ilong kong kakaibang amoy. Amoy malansa. Katulad po ng amoy sa morgue, lalo na kapag may katawang iniimbalas na mumula roon, amoy bulok na laman. Magrereklamo pa lang sana ako tungkol doon ng isang nakakabulaho na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nagmula ang sigaw na yung mula sa ikalawang palapag, sa kwarto, kung nasan si Nadia. Halimaw! Tulong! Nadia! Anong nangyayari? Andre! Tulong, may halimaw! Tayo na. Anong halimaw ang sinasabi ni Nadia? Halika na, bilisan mo! Nadia! Bakit? Anong nakita mo? Pinakita akong aswang sa bintana, Andre. Nakakatakot. Ano bang itsura? Baka naman binabangungot ka lang. Hindi eh. Alam ko anong nakita ko. Gusto niya akong kunin. Kulay-pula yung mata niya. Tapos, sobrang haba ng kuko. Sinusubukan niya sirain yung bintana. Yung ngipin niya, matatala sa bulok. Andre, ayoko na rito. Please, huwag mo akong iwan. Tana, baka nananaginip ka lang. Natatakot na ako dito. Umalis na tayo. Wendell? Miss Amy, para po akong tanga habang nakatayo roon at nakatingin sa asawa kong takot at umiiyak. Habang yakap-yakap ang kaibigan ko. Tila nawala ako noon sa eksena at hindi malang nila napansin na nandun pala ako. Yung takot at kaba ko para kay Nadia nung narinig ko siyang nagsisigaw, biglang nawala. Napalitan yun ng pagkalito at pakiramdam na parang may sinusunog sa kalooban ko. Parang pinipigang dibdib ko sa sakit. Hindi ako makagalaw. Ni hindi ko nga po mahila si Nadia palapit sa akin. Maging si Andre, hindi na rin makagalaw. Kumalas na si Nadia sa pagkakayakap sa kanya at lumapit sa akin. Han, it's not what you think. Nagulat lang ako. Hindi ko naman alam na nandito ka pala. Halika na. Uuwi na tayo. Teka lang pare. Baka naman masamain mo yung nakita mo. Di ko naman alam na sa akin lalapit si Nadia. Concern lang ako sa nakita niya rito sa bahay. Tama si Andre, Han. Sobrang natakot lang talaga ako. Nataranta ako kaya hindi ko na rin napansin nandito ka rin pala. Sige na. Uuwi na tayo. Pasensya na ulit sa naging abala, Andre. Sa susunod na lang ulit tayo uminom. Sige, ingat kayo. Sorry, Andre. Salamat na rin. Aalis na kami ni Wendell. Habang nagpapaalam pa si Nadia kay Andre, nauna na akong bumaba at lumabas. Gigil ang kapit ko sa manibela habang pinapaandar ang sasakyan. Mabilis namang sumunod si Nadia na sobrang aligaga at tila hindi alam ang gagawin. Pagsakay niya sa sasakyan, natanaw ko pa sa balkonahe si Andre, nakatingin sa amin.
Pero hindi rin nakatakas sa paningin ko ang itim na figurang palapit sa likuran niya. Nakakatakot ang itsura, tulad ng description ni Nadia. Pero imbis na mabahala ako para sa kaibigan, mabilis kong pinaandar paalis ang sasakyan at kung ano mang mangyari sa kanya nung gabing yon, wala akong pakialam. Hindi ko siya kinikibo, pero ramdam ko sa kanyang gusto niyang magsalita. Pinaglalaroan niya mga kamay niya at pinipiga. Sa tagal na naming nagsasama, kabisado ko na talaga si Nadia. Pero kahit na ganoon, wala akong gustong marinig na kahit ano mula sa kanya. Ang tagpong nakita ko noon ay sapat na para magduda ako. Kahit na wala pa naman akong sapat na patunay. Wala akong balak na magbulag-bulagan, kaya naman napapaisip na lang ako kung paano ko mahuhuli si Nadia kung sakali mang meron talaga siyang itinatago sa akin. Pagdating sa bahay, lumabas ako ng sasakyan nang hindi siya pinagbubuksan. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig. Wendell, sorry, hindi ko sinasadya yung nakita mo kanina. Maligo ka na sa banyo. Pagkatapos magpahinga ka na. Pabayaan mo na muna ako rito. Wendell, please. Kausapin mo naman ako. Gusto ko magpaliwanag. Saan ka pumunta nung umalis ka kagabi? Kasama mo ba talaga yung Dea? O nandun ka lang kina Andre? Kasama ko si Dea. Kahit tawagan pa natin siya para lang makasiguro ka. Sige, ibigay mo sa akin ang phone mo. Akong kakausap sa kanya. Kitang-kita ko kung paanong napalunok si Nadia, Miss Amy. Sinubukan niyang kapkapan ang sarili niya. Pero napagtanto niyang wala siyang dalang mga gamit. Wala sa akin ang phone ko. Naiwan ko yata kina Andre. Sige, hayaan mo na. Alam ko rin namang pagtatakpang ka lang din ng kaibigan mo. Han, I'm sorry. Ayokong ganito tayo. Ayaw mo? Pero kagabi, lumayas ka imbes na nag-usap tayo ng maayos. Nagpalamig lang ako ng ulo. Pumunta ka pa kina Andre. Ano sa tingin mong mararamdaman at iisipin ko? Tungkol doon, siguro hindi na ako nakapag-isip ng maayos kasi lasing ako. Huwag mo na akong lukuhin. Hindi ka lasing. Sige na, pumasok ka na ron. Ako nang nakikiusap sa'yo, Nadia. Hayaan mo na muna ako. Kaysa saan palalo mapuntang usapang to. Wala nang nagawa si Nadia nang sabihin ko yan, Miss Amy. Napahawak na lang ako sa sentido nang mawala siya sa paningin ko. Simula po ng gabing yon, nawala na ako ng tiwala sa kanya. Umakto ako na parang ayos kami at sinubukan ko rin siyang bigyan ng oras sa abot ng makakaya ko. Pero palihim ko siyang pinabantayan sa isang kapitbahay na nagsasabi sa akin sa tuwing umaalis siya at kung anong oras siya umuwi. Tulad ng una nilang sinumbong sa akin, lagi raw po may pulang kotseng sumusundo at naghahatid sa kanya. At katakatakang hindi ko sila maabutan. Marahil dahil kabisado na rin ni Nadia ang schedule ko. Hindi ko siya sinubukang kumprontahin dahil mas gusto kong maipit ko siya at mahuli sa akto. Nung araw na yon, sinadya ko mag-early out sa trabaho. Eksaktong oras na sinasabi nilang oras na uwi ng asawa ko. Ni minsan daw, hindi nila nakita ang bumaba ang driver nun. 6:00, binabaybay ko na ang daan pa uwi. Matindi ang kabog ng dibdib ko. Sa kanto namin namataan ko ngang bumaba si Nadia mula sa pulang kotse. Hinintay ko muna makapasok ang asawa ko sa bahay namin at lumiko ang kotse papunta sa gawi ko bago ko yon hinarang. Desidido ang makilala kung sino ba talaga nagmamaneho nun. Binusinahan niya ako ng sunod-sunod dahil wala akong balak na umalis sa daan niya. Kinatok ko ang bintana ng kotse. Parang tambol ang dibdib ko sa kaba habang dahan-dahan niyang bumaba. Isang matandang lalaki ang bumungad sa akin na nakasuot ng uniformeng pang-driver. Inis na inis itong sinigawan ako. Kaya agad ako humingi ng paumanhin. Malalim ako na pabuntong hininga habang hinahayaan siya makadaan na. Pakiramdam ko, labis ang naging pagkapahiya ko habang pumapasok sa bahay.
Naabutan ko naghuhubad si Nadia ng kulay asul na jacket na hindi ako pamilyar kung kanino. Oh, Han. Ang aga mo naman yatang umuwi. Ikaw ba yung bumubusina sa labas? Nag-early out ako. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko. Pero nakainom na ako ng gamot. Bakit hindi mo ako sinabihan? Wala pa tuloy tayong pagkain. Saan ka galing? Napapansin kong napapadalas yung hindi ka nagpapaalam sa akin kung saan ka pupunta. Lagi kang nakikita ng mga kapitbahay. Nako, yan talaga mga kapitbahay. Ang hilig mag-monitor ng buhay ng ibang tao. Si Dea lang ang lagi kong kasama. Pantagal inip lang. Kasi busy din ang sawa ng sa work. Nakita ko yung nagatid sa'yo. Driver ba yun ang kaibigan mo? Oo, si Manong Greg. Hindi kasi pinapayagang magmaneho si Dea ng asawa niya. Ganun ba? Pero bakit nga hindi ka nagpapaalam sa akin? Akala ko kasi ayos lang. Tsaka wala ka naman madalas dito sa bahay eh. Sige. Sa susunod, magpapaalam ka na lang sa akin kung saan ka man pupunta para alam ko. Nadia, asawa mo ko. Karapatan ko pa rin malaman kung nasaan ka. Yes, Han. Sorry. Next time, magpapaalam na ako sa'yo. Mabuti. Maliligo muna ako. Anong gusto mong ulamin? Magluluto na ako. Kahit ano, ikaw nang bahala. Nakalusot sa akin si Nadia nung gabing noon. Pero hindi po ako doon tumigil. Alam kong dahil sa ginawa ko, maglalaylo muna si Nadia. Lumipas ang 1 linggo, nanahimik siya sa bahay. Hanggang isa-isang gabi, habang magkatabi kami sa kama at magpapahinga na, nagpaalam siya sa akin muli raw sila magkikita ni Dea kinabukasan. Pumayag ako dahil sa isang planong pumasok na naman sa utak ko. Kinabukasan, hindi ako pumasok. Pero umalis ako ng bahay para hindi maghinala sa akin si Nadia. Saktong 10:00. Namataan ko na ang kotseng sumusundo sa kanya. Sinundan ko sila at dun ko na po nakilala kung sino ba talagang laging kinikita ng asawa ko. Huminto ang kotse sa tapat ng isang mamahaling hotel. Parang sasabog na buong damdamin ko ng mga oras na yon. Gusto kong lumabas, sumugod sa kanila at magwala. Pero pinanatili kong kalmadong sarili ko. Kahit malayo at kahit nakatalikod, nagawa kong makilala kung sinong lalaki ni Nadia. Umakbay siya sa asawa ko habang masaya namang humawak si Nadia sa likuran niya. Mula high school hanggang noong mga panahon yon, tinuring ko siya hindi lang basta kaibigan kundi para ko na rin kapatid. Si Andre, ang kabit ng asawa ko, at halata sa mga itsura nilang masayang-masaya sila habang niloloko ako. Hindi ko po lubos maisip kung paano nila nagawa sa akin yon dahil parehas ko silang pinagkatiwalaan. Sobrang lapit nila sa akin at parehas ko din silang mahal. Ang ina, Nadia. Bakit sa kaibigan ko pa? Andre, anong kasalanan ko sa'yo para gawin mo sa akin to? Hayop kayong dalawa. Pareho ko kayong pinagkatiwalaan. Ganito na palang ginagawa niyo sa likuran ko. Gaano katagal niyo na akong niloloko? Sisiguraduhin kong may kalalagyan kayo sa aking dalawa. Sisiguraduhin ko! Halos walang mapaglagyan naggalit ko ng mga oras na yun, Miss Amy. Pero imbes na kumprontahin silang dalawa, umalis po ako sa lugar na yon. Bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikisabay sa bigat ang nararamdaman ko. Hindi ko na halos makita ang daan. Hindi lang dahil sa malalaking patak ng ulan, kundi dahil sa mga luha kong patuloy na kumakawala sa mga mata ko. Malaki po ang galit ko sa mga taong manluloko. Dahil alam ko kung gaano kasakit ang epekto nun. Niloko po ng tatay ko noon ang nanay ko. At dahil hindi kinaya ng nanay ang sakit, at halos mawala lang siya sa sarili at mabaliw, kinitil niya po ang sarili niyang buhay. Hindi ko alam na ganun pala talaga kasakit yun. Nung hindi ko maintindihan kung bakit nagawa yun ni nanay. Pero nung sa akin na ginawa, naiintindihan ko na siya. Sa halip na umuwi, nagtungo ako sa bahay ni Ate Kyla para magsumbong. Ate Kyla,
Pagbuksan mo ako ng pinto. Si Wendell to. Wendell, ano nangyari? Bakit ka naman nagpapaulan? Bakit ka napasugod dito? Abay, di ka malang nagsabi pupunta ka. Ay, teka, umiiyak ka ba? Ay, halika nga rito, pumasok ka sa loob. Maupo ka dyan. Kukuha muna ako ng tuwalya. Oh, heto, punasan mong sarili mo. Ano bang nangyari at bigla ka nalang pumunta rito? Umuulan pa. Si Nadia. At nahuli ko siya. Niloloko niya ako. Ano? Ba't saan siya kumukuha ng lakas ng loob gawin yun sa'yo? Nasaan siya? Ano ginawa mo? Sinong lalaki niya? Humanda sa akin na mabangit, kakalbuhin ko siya ng oras, makita ko siya! Si Andre yung kabit niya, ate. Sinundan ko sila, nakita ko. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Si Andre? Yung best friend mo pa mismo? Abay, ang kakapal na mukha na mga yung para gaguhin ka. O ano nang gagawin mo niyan? Huwag mo sabihin wala. Hindi ko pa alam, ate. Basta't alam ko lang galit na galit ako. Gusto ko silang saktan. Gusto kong gumanti pero hindi ko alam kung paano. Naaalala ko si nanay sa tuwing ganito. Naaalala ko yung panlolokong ginawa ni tatay sa kanya. Kaya siya nagpakamatay. Naiintindihan kita, Wendell. Ako man rin nasasaktan ako makita kang ganyan. Alam kong napakabuti mong tao at ang puso mo para gawa ng ganyang bagay. Hindi ko akalain makakaya pang lukohin ni Nadia ang isang taong tulad mo. Lahat namang ginagawa ko para sa kanya. Kaya ako nagbababad sa trabaho para mabigyan siya ng magandang buhay. Hindi pa sapat yun. Wala tayong magagawa kung may kakatihan yung asawa mo, Wendell. Kailanman hindi magiging sapat ang isang tao kung meron silang ibang hinahanap na hindi nila makita sa'yo. Nung makita ko sila, gusto ko silang sugurin at saktan. Pero alam mo namang hindi ako ganong klase ng tao. Pero hindi ako papayag na hayaan na lang silang dalawa. Gusto kong magtanda sila sa ginawa nila sa akin. Alam mo sa mga ganyang klase ng kasalanan, hindi dapat pinapatawad ang mga yan at hinihintay na lang ang karma. Mas masarap sa pakiramdam makabawi ka ng pananakit sa mga taong nanakit sa'yo. Pero paano? Paano ko naman magagawa yun? Ipakulam mo. Ano? Anong ipakulam? Gusto mong makaganti, hindi ba? E di ipakulam mo nga. At least garantisadong makukuha nilang nararapat para sa kanila. Pero ate, delikado yun, hindi ba? Pwede nilang ikamatay yun. Oo, kung hindi agad nila maaagapan. Sa ginawa nilang yan sa'yo, isipin mong mabuti kung ano ba sila sa buhay mo. Hindi ba't pinagkakatiwalaan mo silang dalawa? O anong ginawa nila sa'yo? Trinidor ka nila, Wendell. Kaya kung ano mang gagawin mo sa kanila, dapat lang sa kanila yon. Ilapit mo kay Tiang Liway, sa pinsan ni nanay. Doon mo ipakulam. Tiyak na malilintikan talaga sila. Abay, ganun na ginawa ko sa kabit ni tatay eh. Ha? May ginawa ka sa kabit ni tatay? Bakit hindi ko yata alam yan? Eh, syempre. Alam ko pipigilan mo ako kaya hindi ko sinabi sa'yo. Galit na ako eh. Minsan pag galit ka, hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Pero kung tatanungin mo ako kung pinagsisisihan ko ba yon? Hindi, Wendell. Kasi nakakita ko hanggang ngayon, nagbabayad sina tatay at ang kabit niya ng kasalanan nila. Unti-unting pinapatay ng sakit yung kabit niya. Ha, magaling si Tiang Liway. Di maibalik ang kulam pero napatigil nila. Yun nga lang, nag-iwan pa rin ng bakas. Bakas? Ibig sabihin, kahit itinigil ng pangungulam, may sakit pa rin naiwan sa kanya? Oo, ganun katindi yun. Kaya kung ako sa'yo, kung talagang gusto mo makaganti sa kanila, lumapit ka kay Tiang Liway. O kung gusto mo samahan pa kita. Nakakatukso pong gawin ang sinabi ni ate, Miss Ami. Pero nananaig pa rin po talaga sa sarili ko ang pagiging mabuting tao. Hindi ko makita sa sarili kong gagawin yon. Sa huli, nagpaalam ako kay ate at pinilit niya pa rin ang plano niya sa akin. Sabi ko na lang pag-iisipan ko. Maaga ako nakauwi, wala pa ng si Nadia. Nagkaroon ako ng pagkakataong mag-isip habang tumutungga ng alak. Muling bumabalik sa akin ang mga bagay na nakita ko. Hindi ko na namalayan ang oras. Basta ang alam ko po, lasing na ako nung nagdumating ang magaling kong asawa. Nagulat pa siya nang madatan ako sa bahay namin. Nang makita ko siya,
mas tumindi ang galit na nararamdaman ko. Lalo pa nang marinig ang pag-alis ng kotse sa labas na alam kong si Andre pala ang nagmamay-ari. Nandito na pala ang magaling kong asawa. Kumusta ang paggawa ng kagaguhan kasama ang best friend ko? Ha? Ano bang sinasabi mo dyan, Han? Lasing ka pa. Hindi ka pa pumasok? Hindi. Sinundan kita kanina kung saan ka nagpunta eh. Tuloy nahuli ko kayo. Wendell, Ano ha? Magsisinungaling ka pa? Huling-huli ko na kayo sa akto. Pasalamat ka pa nga hindi ako nag-iskandalo doon eh. Wendell, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Sorry? Hindi sinasadya? Huwag mo akong gawing bobo, Nadia. Meron bang naglolo ko na hindi ginusto? Bakit? Nakita mo ba kay Andre ang hinahanap mo? Porket marami siyang oras na ibibigay niyang atensyon niya sa'yo? Yun lang pa talagang gusto mo, ha? Oo, Wendell. Kasi kayang ibigay ni Andre yung bagay na matagal ko nang hinihingi sa'yo. Hindi ko kailangan magmakaawa sa kanya. Maramdaman ko lang na importante ako. Hindi mabuti. Pasensya ka na, ha? Pasensya ka na kung binubuhos ko lahat ng oras ko sa trabaho ko. Mabigyan lang kita ng maginhawang buhay. Pasensya na kung may ambisyon ako para sa ating dalawa at para sa mga magiging anak natin. Pero Wendell, hindi lang naman sa ganun nag-work ang mga bagay eh. Sa sobrang focus mo sa trabaho, kahit sabihin mong para sa akin yun, napapabayaan mo naman ako. Kaya nga, sorry. Gaano na kayo katagal ni Andre? Gaano katagal yun na akong niloloko? Matagal na. Hindi ko rin alam. Siguro mag-6 na buwan na rin. Ano kayo nagsimula sa panloloko niyo sa akin? Kailangan pa bang Sagutin mo na lang ako! Paano? tumawag siya sa akin nung gabing nasa ospital ka? Nung una, simpleng usap lang naman. Hanggang sa inaya niya akong lumabas. Bilang kaibigan lang naman daw. Nung pag-uwi mo, nag-away tayo. Kaya pumayag ako sa gusto niya. Doon na nagsimula yun. Hanggang sa napadalas at hindi na namin namalayan. Nakakagawa na pala kami ng kasalanan sa'yo. Hindi na malayan. Alam niyo yung simulat sa Paul? Ano? Masaya ka ba sa kanya? Masaya ka sa tuwing kasama mo siya? Wendell, please, tama na. Sagutin mo na lang ako, Nadia. Huwag na tayong maglokohan dito. Masaya ka ba kay Andre? Oo. Kung ganon, maghiwalay na tayo. Ipinauubayan na kita sa kanya. Kung sa kanya ka sasaya. Anong ibig mong sabihin? Bibitawan mo ako ng gano'n na lang? Bakit? Ano pang silbi ng ipaglabang kita kung masaya ka naman sa kanya? Ayokong pagmukhain tanga ang sarili ko. Magmakaawa lang sa isang tulad mong manloloko. Alam mo kung gaano kasakit para sa akin yun, Nadia. Alam mo yung sakit ng kalooban ko? Yung galit ko sa manloloko? Alam mo na yung kwento ng mga magulang ko, di ba? Kaya bakit mo ginawa sa akin to? I'm really, really sorry, Wendell. Huwag tayong maghiwalay, please. Magkikipaghiwalay na ako kay Andre. Huwag lang hiwalay. Baka gawin mo rin ang ginawa ng nanay mo. Hindi ko naman sasayangin ang buhay ko para lang sa tulad mong di marunong makontento. Huwag ka matakot na makagawin ko yun. Dahil hindi ko gagawin. Ang gusto ko lang ngayon, mawala ka sa paningin ko at sumama ka na lang sa best friend ko. Magsama kayong dalawa, mga manloloko. Wag, Wendell. Please, ayoko maghiwalay tayo. Mahal naman kita eh. Kaya nasasabi mo yan pagkatapos mong sabihing masaya ka sa kanya at naibibigay niya yung gusto mo? Sige na, Nadia.
Malaya ka nang gawin ang kung ano mang gusto mong kasama si Andre. Ayoko. Hindi ko pala kaya. Nagsisisi na ako. Kahit habang buhay ka pang magsisi dyan, wala akong pakialam. Sana alam mo kung saan nanggagaling lahat ng galit ko! Napaluhod na lang si Nadia habang umiiyak sa harap ko. Pero hindi man lang ako makaramdam kahit konting habag, Miss Amy. Mas lamang ang awa ko sa sarili ko. Dahil hindi ko maintindihan kung paano nila nagawa sa akin ang bagay na yun. Walang tigil sa pag-iyak si Nadia sa harap ko, kaya ang ginawa ko, tinawagan ko si Andre mismo para ipasundo ang asawa ko. Hindi ko na siya hinintay na makasagot pa pagkatapos kong sabihin yon. Binabaan ko agad siya ng tawag. Alam ko namang alam niya na rin ang ibig sabihin ng pagtawag ko yon. Hindi naman ako nabigo nang dumating siya at mukhang nagmamalaki pa. Mayabang ang tingin ipinukol niya sa akin. Yung para bang sinasabing handa siyang pulutin yung tinapon ko na. Kunin mo na si Nadia. Ganyan lang talagang gagawin mo ngayong alam mo na yung tungkol sa amin? Di mo man lang ba ako susuntukin? Kung may balak akong saktan ka, hindi ka pa nakakapasok dito sa bahay ko. Tumalsik ka na. Wendell, ano ba? Talaga bang hahayaan mo na lang ako? Oo! Huwag kang umasang gusto pa rin kitang manatili sa buhay ko pagkatapos ng ginawa mo. Wendell naman! Tumigil ka na, Nadia. Huwag kang magmakaawa dyan. Kasalanan niya rin naman kung bakit ka nagloko. Ikaw ba, pre? Anong kasalanan ko sa'yo para traidorin mo ako ng ganito? Para akong sinaksak ng sarili kong kapatid. Anong kasalanan mo? Malaki. Marami. Ano? Hindi na para malaman mo pa. Total, nakabawi naman ako sa'yo. Akin na si Nadia. Nadia, halika na. Huwag mong sayangin ang luha mo sa taong yan. Dito ka sa akin. Mas maibibigay ko lahat ng hinahanap mo. Gago! Magsama kayong dalawa. Mga walang ambisyon sa buhay, kundi magpasarap lang. Mga walang pangarap. Anong sabi mo? Gago ka pala talaga eh. Andre, tama na. Tara na. Huwag mo nang saktan si Wendell. Umalis na lang tayo. Isang malakas na suntok ang natanggap ko mula kay Andre. Pero imbis na gumante, tinawanan ko lang siya ng malakas para lalo siyang mapikon sa akin. Nanlilisik ang mga mata niya habang sinusubukan naman siyang pigilan ni Nadia. Nang mapagtanto niyang wala naman akong balak gumanti ng suntok, doon na sila tuluyang umalis at iniwan ako ron. Napailing na lang po ako, Miss Amy. Pero hindi ko po hinayaan sa ganun lang matatapos ang lahat. Dahil tuluyang kumalabit sa utak ko ang ganting sinasabi sa akin ni Ate Kyla. Nakita ko na lang sarili kong pinupulot sa sahig ang gintong bracelet na pagmamay-ari ni Andre, na hindi niya napansing napigtal sa kamay niya nang suntukin niya ako at hilahin siya ni Nadia. Masama na po kung masama, pero ibang nagagawa ng galit ng isang taong labis na nasasaktan. Ano, Wendell? Pinag-isipan mo na ba ng mabuti to? Wala na tong bawian. Oo, ate. Sigurado na ako sa gagawin ko. Pero sa Andre lang. O bakit si Andre lang? Dapat pati asawa mo. Alam mo naman kahit ganun yung ginawa niya, mahal ko siya, ate. Pero hindi naman ako nagpapakamartir. Hindi ko na siya babalikan. Alam kong kahit si Andre lang ang gantihan ko, parehas lang sila mahihirapan. Sigurado akong magkasama na silang dalawa ngayon. Dahil sinundo siya ni Andre sa bahay nung isang gabi. Talagang wadwara na rin yung pagtataksil nila sa'yo, no? Pero sige, kung si Andre, edi si Andre lang. Papatayin mo ba agad o pahihirapan mo lang muna? Gusto ko silang maghirap. Yung halos hindi na nila alam ang gagawin nila parehas. Paniguradong kapag nakaramdam ng kakaiba yang si Andre, sa ospital yan pupunta. At yun ang magiging pinakamalaking pagkakamali niya. Mas mahihirapan na silang gamutin ang kulam kapag dinala sa ospital. Para ako nababaliw, Miss Amy. Kasi natawa ako sa sinabi ni ate. Hindi ko po alam kung bakit nila nagiging demonyo ng utak ko dahil sa ginawa nila sa akin. Basta ang gusto ko lang ng mga oras na yon, makaganti.
Tahimik na kami ni ate habang binabaybay namin ang daan papunta sa bahay ni Chang Liway. Si Chang Liway ang pinsan ng nanay namin na noon pa man. Naririnig na talaga namin may kaalaman sa witchcraft. Akala ko nga po, hindi totoo yon at talagang chismis lang. Dahil malayo sa tao si Chang Liway at hindi gaano nakikihalubilo sa iba, kahit pa sa sariling kamag-anak. Napatunayan ko na lang na totoo palang mangkukulam siya nung aminin sa akin ni ate ang ginawa niya sa kabit ni tatay. Nakarating kami sa lugar kung saan ipinanganak si nanay. Nagtataasan ng mga matatayog at matatandang puno ng paligid. Hapon na po ng mga oras na yon. Pero ang pakiramdam na ibinibigay ng paligid na nadadaanan namin, tila paggabi na. Nakatira si Chang Liway sa pusod ng gubat kasi talagang lumalayo siya sa mga tao. Wala rin siyang pamilya at namumuhay lang siya mag-isa. Hindi ko po alam kung paano niya kinakaya ang bagay na yon. Nang hindi na kayang pasukin ng kotse ang daan, bumaba na kami ni ate at naglakad. Patindi ng patindi ang kaba ng dibdib ko. Lalo na't pakiramdam ko'y para bang may nanonood sa amin ni ate habang naglalakad kami. Isang tagpi-tagping kubo ang naabutan namin. Hindi pa man po tuloy ang nakakalapit, kakaibang amoy nang sumalubong sa amin. Tatawag pa lang sana si ate nang bigla nang bumukas ang pintuan. Bigla ko na paatras dahil sa itsura ni Chang Liway. Sobrang haba ng buhok niyang abot yata hanggang sakong. Hindi pa naman sobrang tanda ng itsura niya. Pero yung mga mata niya, nanlalaki. Nangingitim ang mga labi niya at bulok na ang mga ngipin. Anong ginagawa niyo rito? Umalis na kayo! Ay, Chang, kami to. Mga anak ng pinsan mong si Delia. May gusto lang sana kami ilapit sa iyo, Chang. Alam ko, hindi naman kayo pupunta rito kung wala kayong sadya. Kung kulam yan, hindi na ako tumatanggap. Matagal na akong tumigil. Kaya umalis na lang kayo dahil wala kayong mapapala sa akin. 30,000, Chang Liway. Gawin mo lang ang isang to. 30,000? Masyadong mababa yan para lang mapabalik mo ko sa pangungulam. Taasan mo, Wendell. Yung kaya mo pa. 50,000. 50? Sige. Pwede na rin yan. Pero hihingi ako ng dagdag sa oras na may ipagawa pa kayong iba o kung maisipan yung ipahinto na ang kulam. Sige po, Chang. Pumasok na kayo rito sa loob. Anong kasalanan sa'yo ng taong ipakukulam mo? Kabit siya ng misis ko. Nasa lahi niyo bang madaling iputan sa ulo? O siya, anong dala mong gamit ng lalaking yon? Etong jacket niya, tsaka bracelet. Ilapag mo dyan sa mesa. May mga kukunin lang ako. Isulat mo rin dito sa papel na to ang buong pangalan at edad niya. Pati na ang kasalanang ginawa sa'yo at kung anong gusto mong mangyari sa kanya. Biglaan ba o dahan-dahan? Maiwan ko muna kayo dyan. Babalik din ako kaagad. Dali na, Wendell. Bilisan mo na magsulat. Nanginginig pa ako habang sinusulat ang detalye ni Andre sa maliit na papel, Miss Amy. Gulong-gulo ako kasi parang gusto kong umatras at umuwi na lang. Pero mas nanaig pa rin talaga ang kagustuhan kong makaganti sa kanila. Nang matapos, hindi pa rin lumalabas mula sa isang kwarto si Chang Liway. Pero naririnig namin siya naghahalongkat ng mga gamit. Habang abala siya ron, iniligid ko ang tingin ko sa loob ng bahay niya. Punong-puno ng mga hindi maipaliwanag na kagamitan. May mga kandilang itim at pula na nakasindi pa at isang maliit na manikang may nakatusok na malalaking karayom sa iba't ibang parte ng katawan nito. Pinakamalaki ang sa parte ng dibdib. Sa isang estante, may mga boteng naglalaman ng itim na likido at mga garapong may mga kakaibang laman. May ahas, palaka, iba't ibang insekto. Pero ang mas nakakatakot po, Miss Amy, yung mga garapong naglalaman ng mga mata, dila, kamay at mga lamang loob ng tao. Nangilabot ang buo kong katawan. Kaya naman sa huli, iniwas ko na lang ang tingin ko sa mga gamit ni Chang Liway
Kasi baka kung ano pang makita ko bukod doon. Tapos na ba? Nakita ko ng hinahanap ko. Itong itim na librong ibabaon ko na sana sa limot. Opo, tapos na po Chang. Naisulat ko na. Andre Manalastas, 32 anyos, kabit ng misis ko. Gusto mong pahirapan hanggang sa mamatay? Tama ba? Opo. Sigurado ka na rito? Wala ka ng balak umatras? Sigurado po. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Sigurado po ako. Hindi ako atras. Hindi maaaring simulan ito kung biro lang o wala kang matinding rason para gawin ito. Emosyon ng magiging binhi ng kulam. At sa'yo, galit ang binhi mo, tama ba? Opo. Simulan na natin kung ganon. Nagsimula si Chang Liway na sindihan ng mga itim na kandila sa palibot ng mga gamit ni Andre. Binuklat niya rin ang itim na aklat na hawak niya, tsaka siya pumikit at nagsimulang umusal ng isang dasal na hindi pamilyar sa akin ang wika, habang hawak niya maliit na manika at isang karayom. Umbra bukat, sanggis odit, nonem likari, aminam eperire, per noctem, per isa, per silintium, escorde meo odium sorcit, cudatum es, redirinan protes, ligatum sit, ligatum manet, nonem tom es clavis, clavis non frangitor. Tutusukin ko ang manika at hihiyaw siya sa sakit. Gusto mo bang pamahayan siya ng mga insekto sa loob ng katawan niya? O gusto mong internal na sakit na walang lunas? Gusto ko pong parehas. Brutal. Kung ganon, ako nang bahalang magpahirap sa kanya. Sa unang gabi, mamimilipit siya sa hindi maipaliwanag na sakit. Hanggang sa mga susunod, susuka na siya ng mga kakaibang insekto. Kunin mo ang botelyang ito. May laman niyang kakaibang langis. Diyan mo makikita ang buhay ni Andre. Pati na rin ng nakakapit na orasyon dyan laban sa kanya. Makikita mong unti-unti ang nauubos tulad ng buhay niya. Naiintindihan ko po. Sige na, tapos na ang ritual. Pero ang napagkasundo ang pera, huwag niyong kalilimutan. Maraming salamat po, Chang. Tuluyan ako nakahinga ng maluwag nang makalabas na kami sa bahay ng tiyahin namin. Sa kabila ng ginawa kong yun na alam ko namang masama, humingi agad ako ng tawad sa Diyos. Dumaan ako sa isang chapel at nagdasal ng taimtim at iniiyak ko lahat ng bigat na nararamdaman ko. Halos hindi ako pinatulog ng ginawa ko, Miss Amy. Para po ako inuusig ng konsensya ko. Pero alam kong hindi ko na rin po mababawi yon. Kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho, kunento agad sa akin ng kapwa ko doktora na sinugod daw si Andre sa ospital. Pero wala naman daw silang findings na maaaring pinagmulan nito ng sakit na naramdaman niya. Namimilipit daw ito sa matinding sakit ng tiyan. Nagtataka pa nga raw sila kung bakit kasama nitong asawa ko. Pero hindi na lang ako sumagot. Umakto na lang ako nag-aalala. Pero ang totoo, gusto ko siyang puntahan para tawanan. Akala ko makakabawi na ako, Miss Amy. Akala ko sa huli ako pa rin ang panalo, pero hindi pala. 11:00 ng gabi ang out ko noon. Nakauwi ako sa bahay, mag-12 na ng hating gabi. Pagod na pagod po ako noon dahil sa dami ng pasyente. Lalabas pa lang sana ako ng kotse nang isang malakas na kalabog ang narinig ko mula sa bubong ng bahay.
Bago ko pumatingnan ko ano yon, muli itong lumagabog sa ibabaw ng kotse. Habang kumawala na ang kaluluwa ko mula sa akin dahil sa labis na gulat, nabasag ang salamin ng kotse kaya tinakpan ko agad ang sarili ko dahil baka tamaan ako ng mga bubog. Isang malalim at malakas na pagingang narinig ko sa ibabaw ko. Nang dahan-dahan kong tingnan kung ano nga ba yung tumalon. Doon na po ako tuluyang nanginig sa takot at muntikan ng mapaihi. Isang kakaibang nilalangan diretso nakatitig sa akin. Kumikislap sa dilimang kulay dilaw niya mga mata. Nanikip biglang dibdib ko, lalo nang lumitaw ang mahaba't manipis niyang dila. Umalingasaw ang kakaibang amoy ng kanyang laway at bulok-bulok na matatalas ng ngipin. Bitak-bitak ang kanyang itim na balat. Wari mo'y maligno. Isang aswang ang nasa bubong ng kotse ko, Miss Amy. At hindi ko alam kung bakit tila pamilyar siya sa akin. Kahit yun naman ang unang beses na nakakita ko ng isang aswang. Aswang! Umalis ka dyan! Hayop! Halimaw! Umalis ka sa ibabaw ng sasakyan ko! Umalis ka! Anong kailangan mo sa akin? Anong kailangan ko? Kailangan kitang patayin. Hindi! Lintik ka! Papatayin kita! Handang-handa na po siyang abutin ako gamit ang kanyang mahahabang kuko, Miss Amy. Pero mabuti na lang nakapag-isip kagad ako. Kinuha ko ang rosaryo na kasabit sa itaas ng kotse at inilapit yun sa kanyang braso. Bigla siyang umatungal ng malakas nang tumikit yun sa kanya. Parang nasusunog ang balat niya. Agad na umalingasaw sa hangin ang nasusunog niyang laman. Pero nagpumilit pa rin siyang abutin ako, kaya inilipat ko naman ang pagkakadikit nun sa kanyang mukha. Inabot ko naman ang baril na nakatago sa kotse ko gamit ang kaliwa kong kamay habang nagwawala siya. Tama na. Iniyo mo sa akin yung bagay na yan. Walang yakang halimaw ka! Mamatay ka na! Bitiwan mo ko. Tama na. Papatayin kita. Ikaw ang papatayin ko! Hindi mo gugustuhin na gagawin ko sa'yo. Oras na mga wala ako rito. Walang habas ako nagpaputok ng baril at nagawa ko naman siyang matamaan ng isang beses. Tinigil niya ang pagpupumilit niyang abutin ako at tumalon paalis sa ibabaw ng sasakyan at mabilis na tumakbo paalis habang hawak ang balikat niyang may tumutulong kulay itim at malapot na dugo. Halos hindi pa rin po ako makapaniwala sa nangyari. Taas baba ang dibdib ko sa labis na takot. Hindi ko po alam kung bakit tila may malalim na galit sa akin ng aswang at gusto niya akong patayin. Hanggang sa naalala ko kung saan ko nga ba unang nakita yung aswang na yon at kung bakit siya pamilyar. Yun yung nilalang na nakita ko sa bahay ni Andre na palapit sa likuran niya. At posibleng yun din na nakita ni Nadia habang natutulog siya. Napagtanto ko may koneksyon ang lahat ng yon. Maaaring kilala ni Andre ang aswang at inatake niya ako para maghiganti sa ginawa kong pangungulam. Pero hindi ko alam kung paniniwalaan ko pa po ba nasa utak kong yon, lalo na't hindi ko pa naman talaga napapatunayan. Dahil sa nangyari, natakot akong balikan ako ng aswang. Kaya naman nagsaboy ako sa buong paligid ng bahay ng asin at bigas. Nagsabit din ako sa mga pinto at bintana ng bawang para mas makasigurado ako. Hindi na naman ako nakatulog. Binabantayan ko ang sarili ko at kung anong maaaring mangyari sa buong gabi. Sa awa ng Diyos, hindi naman bumalik ang aswang. Pero kinaumagahan, iba ang bumalik. Isang taong hindi ko inaasahang may lakas pa ng loob na muling magpakita sa akin, si Nadia. Wendell, Anong ginagawa mo rito? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob na magpakita sa akin pagkatapos ng ginawa mo? Wendell, nandito ako hindi para bumalik. Nandito ako para pakiusapan ka itigil mo na kung anong ginagawa mo kay Andre. Please, hirap na siya. Wala akong ginagawa sa kanya. Ano pang sinasabi mo dyan? Alam kong meron. Dinala siya sa ospital kahapon. Wala makitang sakit sa kanya. Pero kagabi bigla na lang sumuko ng mahabang insekto. Pinakulang mo ba siya, ha? Di ba may lahi kayong mangkukulang?
Please lang, itigil mo na, Wendell. Ganun mo ba talaga siya kamahal para magmakaawa ka sa akin ng ganyan ngayon? Ipinaubaya mo naman ako sa kanya, di ba? Alam ko naman kahit ipilit ko pang sarili ko sa'yo, hindi mo na ako babalikan. Gusto ko na lang manahimik, Wendell. Gusto ko ng tahimik na buhay kasama si Andre. Kaya kung anong ginagawa mo sa kanya, ipatigil mo na. Hindi na namin alam ang gagawin namin. Kahit albularyo, hindi alam ko anong gagawin sa kanya. Alam mo, kung ako sa'yo, iiwanan ko na lang din si Andre. Hindi mo alam kung anong klase ng tao ba talagang sinasamahan mo. Anong ibig mong sabihin? May kasamang aswang si Andre sa bahay nila. Yung nilalang nakita mo sa bintana. Tinambangan at inatake rin ako kagabi. Kaya basag-basag ang kotse ko. Ano bang sinasabi mo dyan, Wendell? Nababaliw ka na ba? Hindi ko alam na marunong ka na palang gumawa ng kwento ngayon. Akala ko ba matalino ka? Sa tingin mo pa nagbibiro ko? Bahala ka na kung maniniwala ka o hindi. Ikaw rin binalaan kita. Ang gusto ko, itigil mo na yung kulam. Hindi pwedeng mamatay si Andre, Wendell. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Hindi pwedeng mawala ng ama ang anak ko. Ano? Buntis ako, Wendell. At si Andre ang ama ng dinadala ko. Doon na ako tuluyang nanlumo, Miss Ami. Akala ko wala nang isasakit ang lahat. Pero binagsakan na naman ako ng panibagong katotohanang halos magpaguho ng mundo ko. Natulala na lang ako. Hindi alam kung paano pang tutugon sa pagmamakaawa ni Nadia sa akin. Makalipas ang ilang sandaling pagkatulala, muli ako napatingin sa kanya. Hindi. Hindi ko ipatitigil. Magkamatayan man tayo. Ano ba? Ganyan ka na ba talaga kawalang puso? Matigas na kung matigas. Pasensyahan na lang tayo. Ano bang gusto mong gawin ko? Itigil mo lang. Wala, Nadia. Gusto kong maghirap kayong dalawa. Bagsak ang balikat na umalis si Nadia sa bahay. Mas sumidhi lang ang galit na nararamdaman ko. Nakita ko na lang ang sarili ko. Nandun na ulit ako sa bahay ni Chang Liwai para si Nadia naman ang panagutin ko ng kasalanan. Nabura ang lahat ng pagmamahal ko at napalitan ng pagkamuhi. Hindi naman tumanggi si Chang Liwai, lalo na't magiging doble ang bayad ko sa kanya. Sakit na mahirap lunasan ang ibinigay ko kay Nadia. Habang tinitingnan ko ang mga botelya nagsisilbing gabay ko para malaman kung ano nang nangyayari sa mga buhay nila, napangiti na lang ako nang makitang pabawas na ng pabawas yung kay Andre. Inilapag ko mga bote sa mesa para sana isara ng pinto nang bigla may sumulpot na lalaki sa harapan ko. Ni hindi ko malang naramdaman ang pagdating nito. Hindi pa ako nakakabawi sa pagkagulat nang bigla na lang siyang sumugod. Ang ama ni Andre, si Tito Albindo, ang lalaking matagal ko na rin hindi nakikita. Nayop ka. Anong ginawa mo sa anak ko? Huwag kang magkaila pa, Wendell. Alam kong ikaw ang may kagagawa nun sa anak ko. Si Nadia mismo nagsabi sa akin kung anong ginawa mo. Nakiusap na siya sa'yo, pero wala ka talagang balak na itigil ang sumpa. Si Nadia? Talagang nagawa niyang isumbong ako sa'yo, Tito Albindo? Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung bakit ko ginawa yon? Wala akong pakialam sa dahilan mo. Ang importante ang anak ko na naghihingalaw. Anong klaseng kaibigan ka? Buong buhay mo, tinuring ka namin parang tunay na anak ka. Tapos gagawin mo ito sa amin. Hindi mo man lang ba naaalala kung gaano kami kabait sa'yo? Wala kang utang na loob. Pinag-aral kita. Kaibigan? Hindi kaibigan maituturing ang nangaagaw ng asawa ng kaibigan. Anak mong may kasalanan kung bakit nangyayari sa kanya yan. Kabit siya ni Nadia. Hindi mo ba nakikita ang epekto ng ginawa niya sa buhay ko? Buhay ko yun si Nadia. Gusto mo bang maging banal ako sa gitna ng lahat ng panlolokong ginawa nila sa akin? Gante para sa gante. Sisirain mo ang buhay ng anak ko. Hindi ka man lang ba nakapag-isip ng mas magandang paraan kaysa sa kulam? Hindi ito ang tamang paraan, bata.
Hindi ako papayag na ang tanging anak ko ay mamatay dahil sa inggit at galit mo. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang bawat kirot na nararamdaman niya ngayon. Inggit? Hindi ako inggit sa anak mo. Galit ako dahil sa kasinungalingan at pagtataksil nila. Kung hindi niya sana inahas ang asawa ko, hindi ko sana gagawin to. Huwag mong ibaling sa akin ang sisi. Ang anak mo nagsimula ng lahat. Mamamatay siya dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi ako makapapayag na gawin mo yan. Mabilis siyang kumilos. Hindi ko namalayan. Hinablot na niya mula sa lamesa mga bote na naglalaman ng mga orasyon para kina Andre at Nadia. Pagsisisihan mo ang ginawa mo, Wendell. Hindi ka makakatulog ng mahimbing. Pagkatapos nito, hindi ka na makakita ng liwanag. Isinusumpa ko. Sige, Tito Albindo. Kunin mong lahat. Hindi mo pa rin mapatitigil ang epekto ng kulam sa kanila. Nagsimula ng lahat. Mararamdaman nyo kung gaano ako kapait gumante. Wala kang awa. Wala akong pakialam. Ikaw ang mamamatay. Isuksok mo yan sa kokote mo. Tingnan natin kung sinong magmamakaawa sa uli. Umalis siyang may matinding pagngingit-ngit, bit-bit ang mga bote. Naiiwan akong tulala at nag-iisip kung ano kayang gagawin sa akin ni Tito Albindo pagkatapos makuha ang mga bote. Pero nang lumipas ang ilang araw, tila napagtanto ko na kung anong ginawa niya sa mga yon. Nakaramdam ako ng matinding pangingirot sa tiyan. Akala ko normal lang kaya ako sinubukang inuman yun na gamot. Pero hindi tumatalab. Ibinabalik nila sa akin ang kulam. Hindi na yung karaniwang sakit. Para akong sinasaksak ng paunti-unti mula sa loob, Miss Ami. Napahawak ako sa tiyan. Hindi makahinga sa tindi ng hapti. Kinabahan ako. Parang may pumipilipit at bumabara sa aking bituka. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi na nawala ang sakit. Mas lumalala pa. Hindi ako makakain, hindi rin ako makatulog. Ang katawan ko'y unti-unting nangihina. Parang ako na biktima ng sarili kong sumpa. Napagtanto kong kailangan ko nang bumalik kay Chang Liway. Naglakad ako na may matinding hirap sa gitna ng gubat. Bawat hakbang may kasamang kirot. Ang tanging pag-asa ko ay ang tiyahin ko. Pagdating ko sa bahay niya, naabutan ko siya naghahanda ng mga dahon. Gabi na ng mga oras na yon. Chang Liway, Anong ginagawa mo rito, Wendell? kailangan ko ng tulong mo, Chang. Sobrang sakit ng tiyan ko. Parang may buhay na pumipilipit sa loob ko. Kinuha ng tatay ni Andre, ni Tito Albindo yung mga bote. Tinanong naman kita kung sigurado ka sa gusto mo, di ba? Babalik at babalik sa'yo ang lahat ng ginawa mo. Mukhang matalino ang kinalaban mo't alam kung paano ibalik ang kulam. Pero hindi ko naman siya pinatay. Hindi pa naman ako umabot sa puntong yun. Bakit ganito kabilis ang balik? Dahil kinuha niya ang mga bote. Ang mga orasyon na ginamit mo, nawala. Kapag napuputol ang koneksyon mo sa isinagawa mong sumpa, lahat ng masamang enerhiya ay babalik sa pinanggalingan. Kaya mo nararamdaman ang sakit ni Andre dahil sa sarili mong laman. May paraan pa, pero kailangan mong tanggapin ng kapalit. Pumasok ka na rito sa loob. Sa ngayon, kailangan nating ibalik ang koneksyon mo sa mga orasyon. Pero mahirap, lalo na't na kay Alvindo na ang mga bote. O ang mas madaling sagot, ihinto na ang kulam. Gawin mo kung anong mas madali. Basta't gumaling ako at matapos ng lahat ng to. Habang nagsasagawa si Chang Liway ng isang kakaibang ritual gamit ang mga halamang gamot at kakaibang bulong, lalong sumidi ang hapdi sa akin tiyan. Para ako sinasakal sa loob. Maya-maya pa, isang nakakabinging ingay ang sumira sa katahimikan. May naglalakas sa labas ng bahay ni Chang. Pero bago pa namin masilip kung sino yon, isang malakas na lagabog ang sumira sa dingding. Nagulantang kami. Hindi lang dingding ang nasira, pati ang buong gilid ng kubo ay tila sumabog. Pumasok ang isang maitim na nilalang.
Ang hangin sa paligid ay biglang bumigat at ang amoy ng luma at maruming laman ay agad kumalat. Pulang-pula ang mga mata nito, parang dalawang nagliliyab na baga. Hindi katulad ng una ko nakita na kulay dilawang mata. Agad na umatake ang nilalang. Napakabilis niya, parang kidlat na humahagibis. Hindi ko na halos makita ang kilos niya. Tinamaan niya si Chang Liway sa sikmura. Wendell, tutulungan mo ako.